The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, paumanhin. Alam kong madaling araw pa lang, naka-standby ka na sa amin. Ang aga. Oo. Okay lang, Brad Ben. Oo We're here nga. to serve the people. Yeah. Brad, yan kasi ano, Kailangan Si natin. Pastor ngayon ay walang ligo Thursday. Good morning, Pastor. morning Brad. Good morning. Basta mahalaga, fresh ka lang sa itsura. Yan. O, ito na. Asawa mo. Saktong-sakto. Tsaka Chacha, kapag ganyan ang mga edad, sabi ko nga, di ba payo ko sa inyo, huwag na kayo maliligo sa madaling araw. Oo. Kasi, Mas madali kang sisipunin. kaya pala si Pastor hindi na rin talaga naligo. Sinisipon masyado kasi nga hindi na naliligo yan eh. Noted po. Noted po. Salamat po sa inyo pong paalala. Oo. Kasi mas okay ka ng mga moy kesa ikay sipunin. Oo naman, siya. Mahal na magkasakit ngayon. Tama. Ang mahal kaya ng gamot. Yung mga Buti na lang may matatanda- Rhea Generics. Yung mga matatanda, dapat din ang masyadong nalililigo. Ma, narinig mo? Nanay ko kasi adik sa ligo. Tsaka lalo yung tatay ko. 3 beses sa isang araw naliligo. Magduda ka na, mama. Ay, pero Bakit ito. pa naliligo ni Papa? Oo. Eto na May muna. maitim na balak. Meron tayong letter sender pa rin ngayong umaga Talaga ba? para sa O, ating sige, anong pakinggan say mo, natin. Brad. Pastor, ready na akong basahin. Galing ang sulat natin sa isang single mom Dali lang ha. na 41 years Baka old. naman masyado malungkot na naman ang basa mo dyan. Siguro Jessa Zaragoza yung feels natin today dahil ang pangalan niya ay si Jessa. Okay, pero please, huwag mo naman kaming, di ba? Huwag ko kayong palungkutin. Oo, alam mo yun. Depende sa mood ko. Okay. Depende sa mood ko. Sige, Ito na. hindi. Pakinggan natin to kasi magandang aral dito. Okay. Eto na po, mga kapatid, ang liham nga po ni Jessa. Sabi niya dito, Pastor, ako po ay isang single mother, 41 years old at may anak na nasa kolehiyo. Nabuntis ako pagkatapos graduate ng kolehiyo kaya mula noon ay hindi na ako nakatulong sa aking pamilya dahil natuon na ang atensyon ko sa aking anak. Ang boyfriend ko for 6 months ang nakabuntis sa akin. Dahil nga sa pagiging mapusok noon, maaga po akong naging isang ina. Subalit walang asawa. Hindi nga kasi ako pinanagutan ng nakabuntis sa akin. Gayunpaman, natuto kong itawid mag-isa ang pangangailangan ng aking anak. Kaming dalawa lang sa buhay ay sapat na. Mayroon akong kaibigan na malapit sa akin. Parang pamilya na ang turing ko sa kanya. Subalit nagkalayo ang aming loob nang ipahiya niya ako sa aming reunion sa school noong 25 years old pa lang kami. 4 na taong gulang noon ang anak ko. Pero hindi alam sa aming lugar ang aking naging sitwasyon. Ang kaso, pinangunahan ako ng aking kaibigan at ikinuwento niya sa mga dating kaklase na ako'y isang single mother dahil iniwan ako ng nakabuntis sa akin. Wala akong nagawa kundi aminin ang aking naging karanasan. Ang turing na tuloy sa akin ng mga dati kong kaklase ay isa akong babaeng disgrasyada. Nalungkot ako na makita ang mapanghusgang mata nila. Kumalat ang balita at pinagpiestahan ng mga marites sa aming barangay ang tsismis. Napahiya ako at nagalit sa dating kaibigan. Bitbit ko ang puot sa aking puso ng mahabang panahon. Kailanman, hindi ko na siya inimik pa. Hindi na ako tumugon sa mga aya niya sa akin sa tuwing lalabas. Hindi na sumagot sa kanyang mga tawag at text. Nilimot ko na ang aming pagkakaibigan. Pero matapos ang higit 1 dekada, nagawa ko naman na siyang patawarin. Tinanggap ko na ang kanyang friend request sa Facebook, pero pakiramdam ko, hindi ko na kayang ibalik ang dati naming pagkakaibigan. May sugat pa rin kasi sa aking puso dahil sa ginawa niya noon. Pastor, kapag nagpatawad ba, dapat maging friends ba ulit kami? Sana mabigyan niyo po ako ng kalinawan. Yan nga pong ating letter sender ngayong umaga na si Jess na minsan na pong naging biktima ng chismis doon sa kanilang lugar galing pa mismo sa kanyang malapit na kaibigan. At napatawad naman na daw niya to, Pastor. Ang tanong niya na lang is, dapat ba pag pinatawad ko, friends kami ulit, Pastor? Anong Yan. say mo, Brad? Yung mga tanong na ganyan medyo mabigat, Pero una-una, Jessa, gusto kong saludo pula pala ako sa'yo.
bagamat tinalikuran ka ng ex-boyfriend mo, ikaw tinataguyod mo yung anak mo. Actually, merong pangako sa iyo ang Diyos. Sabi, I am the father to the fatherless. Sabi ni Lord to, I am the father to the fatherless, defender of widows. O sa case mo, single mom. Well, pag-usapan lang natin ngayon yung kapatawaran. Sabi sa Efeso 4:32, ito yung verse natin ngayon, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Alam mo, Ate Jessa, napakahalaga ng pagpapatawad. Hindi lang para sa taong pinapatawad mo, but more of para sa iyo actually itong pagpapatawad. It's more of for us na medyo may kinikim-kim nga na alam mo yon, nagalit minsan at ang masama na to, nadadala natin to sa ibang relasyon natin sa anak, sa nanay, di ba? So nagko-crossover yan no? Kaya meron akong gustong i-share sa iyo ngayon about biblical forgiveness. Pag sinabi kasi natin, Ate Jessa, na pagpapatawad, ito ay isang desisyon na pinili mo yung pag-ibig kaysa hinanakit. Okay? Pinili mo yung pagpapalaya sa sarili mo mula sa bigat at galit, katulad nga ng pagpapatawad ng Diyos sa atin na hindi niya tayo hininga ng kapalit. Bumaba siya sa lupa upang patawarin tayo at ganun din daw dapat ang gawin natin. Ang biblical forgiveness po ay hindi nangangahulugan. Unang-una, hindi ito pagpapanggap na wala nangyari. So Ate Jessa, inamin mo naman, masakit. Ito'y isang pag-amin na nasaktan ka talaga. Kasi iban, may denial no? Pangalawa, ito'y hindi pagpapahintulot sa kasalanan. Hindi ibig sabihin nagpatawad ka, tolerate mo yung masama nilang ginawa. Forgiveness doesn't make them right, but it sets you free, di ba? So hindi rin po yung pagkapatawad ay hindi rin pagkalimot sa sakit. Hindi ito automatic na mawawala, Ate Jessa, okay, sa memorya natin, pero hindi mo naman ito hayaan na kontrolin yung puso mo at yung future mo, okay? At hindi rin ito nangangahulugan na one-time event lang to. May proseso, Ate Jessa, ang pagpapagaling, sabi mo nga isang dekada na. So, paano ba tayo makakapagpatawad ng lubusan? Una, tandaan mo nga yung kapatawaran ni Jesus sa'yo. Pangalawa, aminin mo yung sakit. Hindi ka kailangang magpanggap, nasaktan ka, pero pinalaya ka na ng Diyos dyan. Pangatlo, pagkatiwala mo sa Diyos, huwag kang gumante. Vengeance is mine. Lagi natin sinasabi rito, dahil sabi sa Bible, akong bahala sa'yo. Okay, pagkatiwala mo sa Diyos. Bitawan mo na yung sama ng loob kasi walang mararating to, puro hinanakit lang at pagka you keep on holding sa past, hindi ka makakamove sa future. Ipagdasal mo actually na nakit sa'yo. Ang hirap na to, Ate Jessa, no? Kasi sabi sa isang verse pa sa Bible, mahalin mo yung mga taong kaaway mo at ipanalangin mo yung mga nagpe-persecute sa'yo. Ang hirap talaga ng standard ni Jesus, pero posible, Ate Jessa, may grace siya. At ang tanong mo, ito na, yung pinakatanong mo, kailangan ba tayo makipag-reconcile pagkatapos magpatawad? Alam mo, Ate Jessa, ang pagpapatawad ay isang personal na desisyon. Ikaw at ang Diyos ang nag-uusap dito. Okay, pinalaya ka na, at maaaring hindi humingi ng tawad yung tao o humingi man, kayo ng Diyos, maayos na. Ang reconciliation ay mutual. Dalawang panig dapat nagtutulungan upang mabuo yung tiwala. Forgiveness is immediate, trust is earned. Ulitin ko po yung pagpapatawad, ibinibigay yan ng madalian, pero yung trust, ine-earn yan ng taong naka-offend sa'yo. Kapag ang taong nakasakit sa'yo ay tunay na nagsisisi, baka gusto mong bigyan ng second chance. Kapag gusto niya mabuo ulit at nabuo na yung tiwala mo, baka pwede namang ma-reconcile at magkaroon ng reconciliation, relationally speaking. Kapag ligtas na at makakabuti sa'yo, go ahead. Pero may mga tao kasing hindi mo na dapat talagang maging part ng sirkulasyon mo dahil hindi safe. Dispal ko ng pera mo, yung mga tipong ganon, iniloko ka pinansyal, chinismis ka na matindi, baka naman hindi na safe sa'yo para balikan pa sila. So again, kailangan mutual. Pangalawa, kailangan legit at genuine yung kanilang pagpapakita ng pagsisisi at ialay mo lahat kay Lord lahat yan. And I'm sure si Lord bibigyan ka ng wisdom kung i-reconcile ba o hindi. Again, forgiveness is immediate, trust is earned. Efeso 4:32, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo Jesus. Tayo manalangin, Ate Jessa. Panginoon, salamat Lord kay Ate Jessa na naglakas loob na humingi ng payo. Lord, mahirap naman talaga ang ma-offend. Lord, dahil maraming mga sakit at kailangan Lord ito'y maghilom. Pero Panginoon, tulad mo rin, nasaktan ka nung kami mga gumagawa ng kasalanan, ngunit pinatawad mo kami without asking anything in return. You do not keep records of wrongs, bagkus binigyan mo kami ng kapatawaran. Salamat Jesus sa iyong ehemplo
na dapat naming gawing batayan sa pagpapatawad. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, salamat po muli sa napakagandang aral na ito. Napakahirap, Panginoon, ang aral po ni Brad Jeff. We say thank you na kami po nakapakinig muli ng ganito pong uri ng aral na bihira po namin mapakinggan. Pero today, Lord, we appreciate this sa tulong pa rin po ni Brad Jeff. Kaya we pray, Lord, na lagi niyo pong aalagaan si Brad, lalo na ang kanyang kalusugan at bendisyonan ang kanyang araw-araw na pagmimisyon. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Mhm. Brad, salamat na marami muli sa aral na iyan. Ang hirap. Mahirap, Brad. Guilty as charged, Brad. Ang hirap niyan. Mahirap. Lahat tayo may challenge, Brad Ted, sa mga ganitong issue. Okay, Brad. So, patawarin niyo po kami lagi. Brad, lagi mong paghihintay. Pero alam ko naman na mahaba-haba ang iyong pasensya, lalo na sa usapin po ng pakikinig muna sa mga importanteng paksa para po sa kapakinabangan ng ating mga tagapakinig. So, bukas, Yes, Brad of Jeff, course. ay Biyernes na, oh! Yan, oo. Brad Ted, napakahalagang araw yan dahil yan ay bispera, pahinga mo na the following day. Yan. Yes, Brad Jeff. Tsaka bisperas ng birthday ni Ma'am Tina Monson Palma. Uy, happy birthday, Ma'am Tina. Happy birthday, Ninang Tina Monson Palma. Happy birthday. Ang aming regalo sa iyo, hindi ko nababanggitin ang edad mo. Oo. Na pag... Wala pa namang 100. wala pa siya 100. At bagets na bagets. Ninang Tina, happy birthday. Kasi nung nabanggit siguro kay JPE kung ilang taon na si Ma'am Tina Monson Palma, sabi ni JPE, batang-bata pa yan. Oo naman. May laban pa. Itong bayan na ito ay bayan ng malalayang mamamayang Pilipino. O, kita mo na? Intindi nun. Sino yun? Sabi ni Pastor, oo nga, sino yun? Bumabati tayo happy birthday. Pero happy birthday po, once again, Okay. Ninang Tina, on Sige. Saturday. Salamat, Thank you, Brad. Pastor. Sige, so Brad. Brad Ted, di lang ako maka-join sa inyo mamaya sa lunch. Ako yung meron ding meeting kay May lunch pala tayo. May lunch Oo ba nga tayo? Oo. May lunch Nga, pala. nagpapaalam lang ako sa'yo. Sayang, bihira lang tayo magsama sa lunch. Magbo-blowout ka na Ako naman, ay- Chacha. Oo, dyan lang. Sa karinderya Dyan natin. lang, Sa tabi-tabi. karinderya. Saan ka mamaya, Brad? Si Junjun Galang sa si Trina Galang kasama namin magkakain. Mag-anniversary kami kasi ni Grace. So, merong advance celebration with Darth and Marie Mercado. So, mamaya. kita-kita Okay. kami. O sige, ganyan ka naman eh. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. O sige, so we'll catch you again tomorrow, Brad. Have a good and productive day. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, Brad Jeff. Salamat po, Brad Jeff Eliscopides, serving the people. FM.